Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon gagawa na naman tayo ng isang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. At eto na nga mga babayan, China, binanatan po ang Pilipinas mga tol mga babayan dahil nga po at sinabihan sila ng ating DND Secretary Teodoro na dapat ituring na global threat sa kalakalan ng increasing aggression ng China dyan po sa West Philippine Sea. At bumanat nga po itong China mga babayan sa Pilipinas at sinabing scripted ang pagkilos ng Pilipinas sa karagatan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. At sa isa pang mga balita mga tol, Donald Trump nangangamba sa NATO. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Alright, so huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Maraming salamat muna pala sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutout sa inyong lahat. At kagaya po ng dati, suporta lang po, 1 view, 1 like po sana. Alright, so huwag na natin patagalin to. At nandyan din po pala sa ibaba yung ating Facebook page. Inumpisahan na po natin yan. At nawala kasi yung Facebook page natin before. So pwede nyo pong isubscribe or itong ating channel at pwede nyo rin pong suportahan yung ating FB page mga tol. Nandiyan po sa ibaba yung link. Alright, so wag na natin patagalin to. Umpisa na natin. Let's go. Pinatutsadahan ng China payag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na banta sa ating seguridad ang mga agresibong hakbang ng China. Ang sabi ng China, wag dapat magpagamit ang Pilipinas. At ang mga nakikisaw-saw raw na tila piyesa sa chess, maaring maetchepuera kalaunan. Grabe may ganun panat pa ang China. Kasi, ano bang ginagawa nyo dyan sa iisi ng Pilipinas? Lumayas kayo dyan para wala kayong problema sa Pilipinas. Kayo gumagawa ng problema ninyo di ba? Pumasok kayo sa teritoryo ng Pilipinas, pumasok kayo sa EEC ng Pilipinas, tapos ngayon, kayo pa yung may ganang magalit. Di ba? Sagot dyan ng DFA, walang koneksyon ng anumang tunggalian ng mga makapangyarihang bansa. Nakatutok naman, si JP diba? Soriano. Ibig sabihin siguro ni DND Secretary dito na wala kaming kinalaman doon sa bakbakan ninyo. Wala kaming kinalaman doon sa bakbakan nyo sa tariff. Diba? Ba't didadami ninyo yung Pilipinas dyan sa mga ginagawa ninyo? Ganun yung banat ni Teodoro, diba? Ngayong kita na kung paano ipinatutupad ng Trump administration ang America First foreign policy ng Amerika. May mga kaalyado itong nababahala. Pero sa forum ng Strat-Based Institute at Japan Foundation Manila, inihayag na magandang senyales daw na sa gitna ng pag-freeze ni US President Trump sa kanilang foreign aid, inexempt pa rin ang ilang bahagi ng kanilang military assistance sa Pilipinas. It means that there's a recognition within the U.S. Department of State and Department of Defense that the military alliance and U.S. capacity building assistance to the Armed Forces of the Philippines is a critical national interest, one that can't wait for whatever process is ongoing right now to try to rationalize U.S. foreign assistance. Pero di kampante ang ilan pang eksperto, lalo't kilala daw na transactional leader itong si Trump. Bukod sa banggaan ng Pilipinas at China. Transactional leader. So ibig sabihin mga tol, mga kababayan na hindi siya gagalaw na wala silang mapapala. Parang gano'n. Sa West Philippine Sea, may tensyon din sa pagitan ng kapitbahay nating Taiwan at China. What if the United States signaled to its allies in Japan, South Korea, and Philippines that it is now their responsibility to handle regional security on their own, once that the deal's made, and that's now your turn to take rest of responsibility, and that could be also mentioned to Taiwan. Kaya kinikilala ng Armed Forces of the Philippines na dapat dumating ang panahon na kaya na ng Pilipinas depensahan ang sarili nito. At the end of the day, we should be able to independently be able to defend our sovereignty.
Ang Japan isinusulong sa Amerika na ituloy ang defense at military cooperation nito sa Pilipinas. Having recognized this landscape surrounding the Japan-Philippines-US partnership, it is crucial that we approach the future with foresight and collaboration. Imagine ninyo yun, no? Yung Japan dati, isa sa sumakop sa atin, nagpahirap sa Pilipinas. Ngayon kakampi natin. At ngayon, siya pa yun nakikiusap sa Amerika, no? Na ituloy yung pagtulong sa Pilipinas, sa kasundaluhan ng Pilipinas. No? Ituloy yung mga exercises natin. Diba? Imagine ninyo yun. Dapat ganon. No? Hindi kagaya nung China na nananakop. Actually, wala naman sanang ganong problema dito sa Southeast Asia sana ngayon, no? At syempre sa Europa, no? Kung walang ganyan na nangyayari na pananakop, 'di ba, ng karagatan, ng airspace, pati airspace sinasakop ka ng China ngayon. 'Di ba? Pananakop sa airspace, 'di ba? Pananakop ng kalupaan diyan sa Ukraine at Russia, 'di ba? Yung kaguluhan lang na nakikita natin kadalasan is nandun sa Middle East eh. 'Di ba? Doon sa parte na 'yon. Diba? Pero ngayon, nandito sa Southeast Asia. Dahil nga rin, merong mga nananakop din na ganyan. Hihinga namin ng tugon ang US Embassy. Sa isang interview naman, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hahadlangan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ang balak ng China na magtakda ng air defense zone o limitahan ang freedom of flight sa South China Sea. Aniya, pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas ang increasing aggression ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo at dapat ituring na global threat lalo na sa kalakalan. Yan, diba? Global threat po yan, no? Malaking gera yan, mga tol, no? Yung ginagawa na yan ng China sa mga ganyan na hakbang nila dahil pag kami nangyari talaga diyang hindi maganda, mga tol, at nagkabangga sila o nakadisgrasya sila, diba? At may mga nadamay o may nadali na mga tao, no? Malaking gera yan, no? Malaking gulo yung ginagawa nila na yan. Dito ni Chinese Foreign Minister Wang Yi, scripted ang mga pagkilos ng Pilipinas sa ayos scripted Ay, nako pa, Wang Yi. For every move on the sea by the Philippines, there is a screenplay written by external forces. So may ano daw, screenplay daw, mga kababayan, galing sa labas. The show is live streamed by Western media and the plot is invariably to smear China, no? Alam nyo, China, no, walang mangyayaring ganyan kung hindi sa kagagawan ninyo. Okay? So, ang gusto lang ng mga media na yan is ipakita kung ano yung ginagawa ninyong kalokohan dyan sa West Philippine Sea. Ganun lang kasimple yun. Diba? Yung pang-water cannon ninyo. O, yung pang-laser ninyo. Yung pangbabangga ninyo sa mga barko ng Pilipinas. Diba? Yung pagsira ninyo sa ecosystem. No? Yung gumagawa kayo ng mga artificial island. Dapat lang malaman ng buong mundo kung ano yung ginagawa ng China. Diba? Ngayon, nagagalit sila kasi nalalaman ng buong mundo, no, kung ano yung katarantaduhang ginagawa nila dyan. Kasi nasabi nila, para lang daw masiraan yung China. Ano yun? Scripted daw. Na isinulat ito ng external forces, pinalalabas ng Western media, at lahat ng ito naglalayon umanong ipahiya ang China. Dagdag ni Yi, ang anumang panghihimasok at panguudyok ay magbabackfire at lahat daw ng ibang nakikisawsaw at tila piyesa sa larong chess ay mawawala. Ang pahayag ni Yi, sinagot ni DFA Secretary Enrique Manalo. It's being cast in the light of a strategic rivalry among the big powers when actually the issue is really an issue of Philippine interests. And it's how it affects the Philippines has no connection to any kind of strategic rivalry among the big powers. Diba? Yan yun yan yung sinasabi natin dito. Diba? Yung ginagawa ng China na yan, mga tol, mga kababayan, nakikita na ng buong mundo at yan yung ayaw nilang malaman o ayaw nilang mangyari. Diba? Na yung mga ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea, nakikita
no, ng bawat mamamayan, ng bawat bansa, kaya mas maraming nagagalit sa kanila. Diba? Alright, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At syempre muli, hinihiling ko po ang inyong suporta. Please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video mga tol. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta. Palaging nandiyan dyan, nakaabang. Pa-click nyo naman po yung notification bell para ma-update kayo sa mga latest video upload sa atin. Yung FB page po natin, pakisuportahan nyo rin po. Paki-follow nyo po, nandiyan po sa ibaba yung link. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.